Sa buhay, minsan mayroong mga pangyayaring hindi inaasahan o mga desisyon sa buhay na mahirap, ngunit kinakailangang gawin para sa kapakanan ng iba. Katulad na lamang ni Jonah, isang ina na kinakailangan mamili, pamilya o trabaho. Ayaw niyang mawalay sa kanyang pamilya. Ayaw niyang iwan ang kanyang asawa at anak. Ngunit paano na lamang ang pamilya kung walang trabaho? Lasing ka na, RJ. Tama na yung pag-inom mo. Pag-awat ni Jonah sa kanyang asawa na mag-isang umiinom. 9:00 na ng gabi. Matulog na tayo. Bumuntong hininga si RJ at mariin itong pinagmasdan si Jonah bago bumelo sa pagsalita. Iiwan mo ba talaga kami ng anak mo, Jonah? Tanong nito. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan dahil sa tanong na iyon. Mag-iilang linggo na matapos mapagdesisyonan ni Jonah na umalis at magtrabaho sa ibang bansa at naghihintay na lamang siya makaalis. Ngunit hanggang ngayon ay dinidibdib pa rin ng kanyang asawa. Hindi ba't napag-usapan na natin to, RJ? Patanong na sagot ni Jonah rito. Hindi ba pwedeng dito ka na lang? Muling saad ng asawang si RJ. Alam mo naman kung gaano kahirap sitwasyon natin, RJ. Para rin naman to sa pamilya natin, lalo na sa anak nating si Jason. Lintanya ni Jonah. Ako na lang ang maghahanap ng magandang trabaho na malaki ang sweldo. Basta buo lang ang pamilya natin, Jonah. Ayoko namang umasa na lang sa iyo, RJ. 3 taon lang naman ako doon. Hindi na nagsalita si RJ. Alam nito na wala siyang ibang magagawa para sa desisyon ng kanyang asawa na si Jonah. Kaya naman kahit ayaw nito na lumayo si Jonah, ay kinakailangan na lamang niya itong tanggapin. Mama? Nauutal na tawag ng batang si Jason kay Jonah habang nag-aalmusal sila. Bakit anak? Tanong ni Jonah sa anak. Binigyan po ako ni teacher ng 4 na star. Ang galing ko po. Masayang tugon ng 5 taong gulang na si Jason. Wow! Very good anak! Pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo. Nakangiting tula ni Jonah sa anak. Opo mama, pagbutihin ko po para sa inyo ni Papa. Sagot ng bata. Ngumiti lamang si RJ sa sinabi ng anak nito. Hindi pa rin mawala sa isip nito ang pag-uusap nila ni Jonah kagabi. Hanggang sa nakaalis si Jonah at nakarating sa Qatar upang magtrabaho, ay doon unti-unti palang natatanggap ni RJ. Ang tanging gagawin niya ay ang alagaan ang kanilang anak. Mabait naman at maalaga si RJ pagdating sa kanyang anak na si Jason. Hinahatid nito at sinusundo sa school at ginagawa niya ang ikabubuti nito. Bukod dito, mahal na mahal niya rin ang kanyang asawa na si Jonah. Anak, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni RJ sa kanyang anak. Namimiss ko na po si Mama, Papa. Nasaan na po siya? Bakit po wala siya rito? Umiiyak na sagot ng bata. Bumili lang ang mama mo, anak. Paparating na rin yun. Pagsisinungaling ni RJ sa anak. Ito na lamang ang ginagawang dahilan ni RJ para lamang magpatahan ng kanyang anak. Gusto mo bang tawagan si mama, anak? Tanong niya rito. Opo, Papa. Tawagan po natin si Mama. Sagot nito. Sige anak, basta tumahan ka na. Ani niya pa. Tumango naman ang bata at tumahan sa pag-iyak. Tinawagan ni RJ si Jonah at ilang minuto lang ay sinagot din ang tawag niya. Hello, Mama? Tali-taling sambit ng bata. Oh anak, umiiyak ka ba? Tanong ni Jonah. Namimiss po kita, Mama. Kailan ka po uuwi? Tanong nito. Uuwi rin ako, anak. May ginagawa lang si Mama, okay? Palusot ni Jonah. Kamusta ka riyan, ma?
Tanong ni RJ sa asawa. Ayos lang naman ako rito pa, sagot ni Jonah. Mag-iingat ka riyan. Nag-aalalang saan ni RJ. Oo, basta mag-iingat din kayo dyan ni Jason. Isang buwan na si Jonah sa Qatar at nasa mabuti naman siyang kalagayan. Mababait ang kanyang amo maliban sa matanda na tatay ng lalaking amo dahil ito ay ulyanin na at palagi na lamang galit. I'm sorry, Jonah. Grandpa yelled at you again. Pagpapaumanhin na babaeng amo ni Jonah. It's okay, ma'am. I understand. Sagot ni Jonah. I hope you don't take that personally. Ani pa nito. Tumango at ngumiti si Jonah para i-assure ang kanyang amo. I don't, ma'am. Don't worry. Bukod sa pagluluto ay gumagawa rin ng mga gawaing bahay si Jonah. Meron naman siyang kasamang kasambahay na nakaatas sa pag-aalaga sa matanda na kung minsan ay naawa na si Jonah dahil ito ang madalas na nasisigawan ng matanda. Lumipas ang buwan ay nakakapagpadala na si Jonah sa kanyang asawa at anak sa Pilipinas. Hindi maikukumpara ang saya na nararamdaman niya dahil mayroon na siyang naibibigay sa kanya dahil sa kanyang pagsusumikap. Naibili ba sa iyo ang sapatos sa gusto mo, anak? Nakangiting tanong ni Jonah sa kanyang anak habang kausap ito sa telepono. Ngumiti itong tumango. Opo, Mama. Alam mo po ba, pumunta kami sa mall at kumain sa Jollibee. Masayang pagkwento ng bata. Ganoon ba? Dahil dyan, kinakailangan mong pagbutihin ang pag-aaral mo, okay? Nakangiting sagot ni Jonah sa anak. Alam mo ba, Ma? Pinagmamalaki niya sa akin na palagi raw siyang pinupuri ng kanyang guro. Tara ng asawang si RJ. Aba, galing naman ng baby ko. Pagpiputihin ko pa po, Mama. Kahit na araw-araw na nangungulila si Jonah sa kanyang pamilya, ay sila ang ginagawa nitong lakas ng loob na magpatuloy at makayanan ang mga susunod pang araw para lamang makayanan iyon. Lumipas ang araw, buwan at taon hanggang sa natapos ang kontrata ni Jonah, ngunit sa halip na umuwi, ay nanatili siya roon dahil muli siyang binigyan ng kontrata ng kanyang amo at tinagdagan ang sweldo nito. Ang akala ko ba uuwi ka na pagtapos ng 3 taon, Jonah? Tanong ng asawa niya sa kabilang linya. Pasensya ka na, RJ. Sayang kasi ang oportunidad na ibinigay sa akin ng amo ko rito. Sagot ni Jonah. Maayos naman ang bahay natin. Mayroon na tayong pera para gumawa ng maliit na negosyo. Ang gusto ko lang naman ay magkasama na tayo. Dismayadong sagot ng asawang si RJ. Doon nagsimulang magtalo si Jonah at si RJ. Hindi kasi sang-ayon kay Jonah ang pangdesisyon niyang manatili sa ibang bansa para magtrabaho. Kahit ganoon, ay pinilit ni Jonah na ipatintindi sa asawa ang dahilan niya kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon. Hanggang sa natapos ang 1 taon sa kanyang pangalang kontrata. Napagdesisyonan na ni Jonah na umuwi sa Pilipinas at hindi niya itutuloy ang natitirang 2 taon. Hindi naman nahirapan si Jonah dahil mabilis naman na pumayag ang kanyang amo kahit na mayroon silang panghihinaya. Ngunit ang bagay na iyon ay wala siyang balak na sabihin sa kanyang asawa dahil balak niya itong surpresahin kapag nandoon na siya sa Pilipinas. Anak, sa susunod na araw na pala ang birthday mo. Ano gusto mo? Tanong ni Jonah sa kanyang anak. Mama, gusto ko po ng clown sa birthday ko. Siyempre, gusto ko rin po na makauwi na kayo. Sagot ng anak niyang si Jason. Ngumiti lamang si Jonah. Ano ka ba, RJ? Hayaan mo na kung hindi umuwi ang mama mo. Sambit ng asawang si RJ at inagos sa anak ng telepono. Bakit naman ganoon ang pagsabi mo kay Jason pa? Paano kung masaktan yun? Saad ni Jonah. Bakit? Totoo naman, hindi ba? Sambit pa nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Galit ka ba? Ano bang problema? Sunod-sunod na tanong ni Jonah.
dahil sa kakaibang napapansin niya sa asawa. Tawag ka na lang ulit. Aalis pa ako. Ihahatid ko pa sa school si Jason. Ani nito bago ibaba ang telepono. Hindi na lamang niya iyon pinagtuunan ng pansin at inihanda na ang maleta para sa kanyang pag-uwi. Noong araw na iyon ay nagpaalam na siya sa kanyang amo at nagpasalamat sa kabaitan na ipinakita nila sa kanya sa 4 na taon. Ngunit hindi niya na kayang umabot pa ng ilang taon dahil gusto niya na makauwi sa kanyang pamilya at makasama ito. Mabuti na lamang at pinayagan din si Jonah na i-terminate ang kontrata. Kinabukasan ng gabi ay sumakay si Jonah sa eroplano. Kinaumagahan nga ay nakarating si Jonah sa Pilipinas kasabay ng kaarawan ng kanyang anak. Sa halip na dumiretso sa kanilang bahay ay pumunta si Jonah sa nirentahan ng clown para sa birthday party ng kanyang anak. "Good morning po. Ako po si Jonah, yung nagrent ng clown," pakilala ni Jonah. "Yes ma'am, tuloy po kayo." Welcome sa kanya ng babaeng owner. "Nakaredy na po ang ating 2 clown para sa birthday ng anak nyo. Since nag-request po kayo na magpanggap ng clown ay may make-upan na kayo," sambit ng owner. "Opo, pala ko po kasi na surprise na mag-ama ko," nakangiting tugon ni Jonah. Sinimulang make-upan si Jonah at natapos ang isang araw ay tiyak na hindi siya makikilala. Agad sila nagtungo sa bahay ni Jonah. Mayroong kaba sa puso ni Jonah at naroon din ang saya dahil muli niyang makikita ang kanyang anak at asawa. Nakarating sila matapos ang 30 minutong biyahe. Natutuwa si Jonah na makita ang kanilang bahay na malaki na gumanda na at lumaki dahil sa kanyang pagsusumika. Pansin nila ang katahimikan na namutawi sa bahay na iyon. Ilang katok pa ginawa sa gate bago lumabas ang isang batang lalaki. Pigil ang luhang napangiti si Jonah nang masilayan niya ang kanyang anak. "Sino po sila?" tanong ng bata. "Ise-celebrate namin ang birthday mo. Kami ang clown na pinadala ng mama mo," sagot ng kasamahan ni Jonah. Napangiti ang bata at pinuksan ang gate. "Pasok po kayo," sagot nito. Pumasok sila sa loob ng kanilang bahay. "Bakit ang tahimik ng bahay, iho? Wala ka bang mga bisita? Sino ang kasama mo sa bahay?" Sunod-sunod na tanong ng lalaking clown. "Natutulog pa po kasi si Papa," inosenteng sagot ng bata. "Ganoon ba? "Pwede na po ba kayo magsimula? Gusto ko pong makakita ng magic tricks katulad sa kaklase ko noong birthday niya," masayang sambit ng bata. Nagsimula ang 2 clown na kasama ni Jonah upang aliwin ang anak niya, habang siya ay nakangiti lamang na nakatingin sa kanyang anak. Ilang minuto pa lumipas ay bigla na lamang may nagsalita. "Ano ba yung maingay na yan, Jason?" Saad ng ama nitong si RJ. "Mga clown po, Papa. Sila po yung pinapunta ni Mama," nakangiting sagot ni Jason. Ngumiting tumango si Jonah at nagbabalak na ngang magpakilala at surpresahin ang kanyang asawa at anak nang biglang, "Ang ingay, mahal. Pwede pang paalisin mo na sila?" Saad ng babae sa likuran ni RJ. Pumikis ito sa mga braso ng lalaki. "Ang laki-laki mo na, Jason. Hindi ka na bata para mag-celebrate ang birthday," sigaw ng babae ng bata. Gulat at hindi makapaniwala si Jonah sa nakita at narinig niya. "Wag po, tita. Paborito ko po kasi silang panoorin," sagot ni Jason sa babae. "At sasagot ka pa!" Pagbabanta nito at lalapitan sana ang bata, ngunit agad na hinarangan ni Jonah. Umiyak ang batang si Jason at lumapit kay Jonah. "Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Dalhin niyo po sa mama ko." Umiiyak na wika nito. "Ano bang pinagsasabi mo, Jason? Pumunta ka sa kwarto mo." Sigaw ng amang si RJ. Napahigpit ang hawak ng bata sa kamay ni Jonah.
Nangingilid ang luhang hinawakan ni Jonah ang kamay ng bata. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Jonah habang ang tingin ay naroon sa asawa at sa babae. Anong pakialam mo rito? Umalis na nga kayo? Sagot ng babae. Anong ibig sabihin nito, RJ? Ano tong nakita ko? Sino yung kasama mo? Sunod-sunod na tanong ni Jonah. Sino ka ba, ha? Nagtatakang tanong ng asawa niya dahil hindi pa siya nito namumukaan. Pumunta si Jonah sa lababo at hinugasan ng tubig ang kanyang muka upang matanggal ang makeup nito. Jonah? Naibulalas ang asawa si RJ nang humarap si Jonah rito. Oo, RJ. Ako to. Bumalik na ako. Emosyonal na sambit ni Jonah. Mama! Wika ng anak. Lumuluhan lumapit si Jonah sa gawin nito at niyakap na mahigpit ng anak. Anak, masaya akong makita ka muli at mahagkan. Umiiyak na saan ni Jonah. Mama! Umiiyak na banggit sa kanya ng anak. Agad na tumayo si Jonah upang harapin ang kanyang asawa. Sino yung kasama mo, RJ? Tanong ni Jonah. Bakit nandito ka, Jonah? Bakit umuwi ka? Tanong nito. Hindi na ba ako pwedeng umuwi? Umuwi ako kasi bala ko kayong surpresahin ng anak natin sa birthday niya. Pero ito ang madadatnan ko? Hindi ba't mas pinili mo roon kaysa sa anak natin? Pinili ko roon dahil sa kagustuhan kong magkaroon tayo ng magandang buhay, RJ. Hindi dahil sa sariling kagustuhan ko lang. Sa tingin mo ba ginusto ko yun? Lintanya ni Jonah na may halong galit at lungkot. Sino yung kasama mo, RJ? Sigaw na tanong ni Jonah. Babae ko siya, Jonah. Oo, niloko kita. Pero wag mo ko sisihin dahil ikaw ang may kasalanan. Hinihiling ko lang na makauwi ka na matapos ang 3 taon mong kontrata pero hindi ka na umuwi. Kaya naman nagawa kong lokohin ka. Sagot nito. Natatawang umiling si Jonah. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng asawa. Bakit ako pa may kasalanan, RJ? Kasalanan ko ba na iniisip kong kapakanan niyo? Kasalanan ko ba na nagpakahirap ako? Nagtiis para lang sa kinabukasan ng anak natin? Alam mo pa yung pakiramdam na parang tinutusok ng mga maliliit na kutsilyo itong puso ko para lang makayanan ko ang 4 na taon na hindi ko kayo kasama. Lintangin ni Jonah, kasabay noon ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha. Napayuko lamang ang asawang si RJ at hindi makatingin kay Jonah na namumugto na ang mga mata. Nag-effort pa ako para surpresahin ka pero ako pala ang masusurprise, RJ. Sarkastikong sambit niya. Hindi mo pa naisip na habang nagsimulang humagulhol si Jonah at hindi na mapigilan ang maging emosyonal habang ang asawa niya si RJ ay umiiyak at mayroong pagsisisi dahil sa ginawa nito. Noong araw na iyon ay kusang umalis ang asawa niya si RJ sa bahay nila kahit na hindi naman ito pinagtabuyan ni Jonah. Mama, saan po pumunta si Papa? Tanong ng batang si Jason. Hayaan mo muna ang papa mo, anak. Babalik din yun. Tugon ni Jonah sa anak. Hindi pa man humihilom ang sugat ni Jonah sa kanyang puso, ay hindi niya ito hinayaang maapektuhan ng kanyang anak. Sinigurado niya makakabawi siya sa kanyang anak sa loob na 4 na taong hindi niya ito nakasama. Ginawa niya ang lahat ng bagay na ikakasaya ng kanyang anak. May kasabihan ngang, hindi na ibabalik sa dati ang mga bagay kapag nakagawa ka ng isang pagkakamali na maaaring makasakit sa iba. Ay nagsasalaysay ng isang katotohanan na madalas nating nakakalimutan. Ang mga aksyon ay may kaakibat na mga bunga at ang ilan sa mga bunga ay hindi na maipapalit. Oo, may kapatawaran. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang ang lahat ay maibabalik sa dati.
maging aral sa atin ang kahalagahan ng pagiging responsable sa ating mga salita at kilos. Mahalaga ang pag-iingat sa ating mga aksyon dahil ang mga ito ay may kaakibat na mga bunga at ang ilan ay maaaring hindi na maibalik. Dapat nating tandaan na ang ating mga aksyon ay may epekto at ang pagiging responsable ay mahalaga upang mapanatili ang malusog at matatag na relasyon sa isang pamilya upang hindi ito mawala. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!